Magandang araw mga ka-Inside the Story PH. Samahan ninyo ako sa isa na namang kwento ng Ang Aswang Series, Part 2. Ang nakakatakot na kwento ng manananggal sa video na ito ay bubuksan natin ang isa sa pinakanakakatakot at misteryosong alamat sa Pilipinas. Ito ang kwento ng aswang. Totoo nga ba ang nilalang na ito o isa lamang itong alamat na ipinasa mula sa ating mga ninuno? Alamin natin sa pangalawang bahagi ng ating bagong serye. Simulan na natin. Sa maraming kwento sa Philippines, isa sa pinakakinatatakutang uri ng aswang ay ang manananggal. Ang pangalan nitong manananggal ay mula sa salitang tanggal na nangangahulugang pagkahiwalay. Ito ay dahil ang nilalang na ito ay sinasabing kayang hatiin ang kanyang katawan sa dalawa. Sa gabi, ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay nagkakaroon ng malalaking pakpak na parang paniki at lumilipad sa dilim upang maghanap ng biktima. Ang ibabang bahagi ng katawan ay iniiwan nito sa lupa habang ito ay lumilipad sa gabi. Ayon sa mga alamat, ang manananggal ay karaniwang naghahanap ng mga buntis na babae bilang biktima, gamit ang mahaba at manipis na dila. Sinasabing kaya nitong sipsipin ang dugo o laman ng sanggol mula sa sinapupunan ng ina. Ito ang dahilan kung bakit noong sinaunang panahon maraming buntis ang pinoprotektahan ng kanilang pamilya sa gabi. May mga nagsasabit ng bawang, asin o iba't ibang halamang panlaban sa aswang sa paligid ng bahay. Sa ilang probinsya sa Pilipinas, may mga tao na nagsasabing sila ay nakakita o nakarinig ng kakaibang nilalang sa gabi. May mga ulat na may narinig na malakas na pagaspas ng pakpak sa dilim. May iba naman na nagsasabing may nakita silang nilalang na lumilipad sa ibabaw ng mga bubong ng bahay. Isa sa mga lugar na madalas banggitin sa mga kwento tungkol sa mga aswang ay ang lalawigan ng Capiz, na matagal nang kilala sa mga alamat tungkol sa mga nilalang ng dilim. Bagamat maraming tao ang hindi naniniwala sa mga kwentong ito, nananatili pa rin ang mga alamat sa kultura ng maraming Pilipino. Ayon sa mga matatandang kwento, may ilang paraan daw upang maprotektahan ang sarili laban sa manananggal. Kabilang dito ang paglalagay ng asin sa ibabang bahagi ng katawan ng manananggal upang hindi na ito makabalik sa kanyang katawan, paggamit ng bawang at suka bilang panlaban, at paglalagay ng matutulis na bagay malapit sa bintana ng bahay. Bagamat ang mga ito ay bahagi lamang ng folklore, ipinapakita nito kung gaano kalalim ang paniniwala ng mga tao sa mga nilalang na ito noong unang panahon. Hanggang ngayon, walang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na tunay na umiiral ang manananggal. Ngunit sa maraming lugar sa Pilipinas, patuloy pa rin ang mga kwento at karanasan ng mga taong nagsasabing may nakita silang kakaiba sa dilim ng gabi. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang manananggal ay isa sa pinakakilalang nilalang sa Philippine folklore. Mga ka-Inside the Story PH, ang kwento ng manananggal ay isa sa mga alamat na patuloy na nagbibigay kilabot sa kultura ng Pilipinas. Ngunit ang tanong, alamat lamang ba ito? O may mga misteryo pa sa dilim na hindi pa natin lubos na nauunawaan? Sa susunod na episode ng ating Aswang Series, tatalakayin natin ang isa pang misteryosong nilalang ng kagubatan, ang tikbalang. Maraming salamat mga ka-Inside the Story PH sa inyong panonood sa isa na namang kwentong ang Aswang Series. Part 2 ang nakakatakot na kwento ng manananggal. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, mag-follow at mag-subscribe sa Inside the Story PH. Yan para sa mas marami pang kwento ng misteryo, kasaysayan at mga pangyayaring patuloy na nagbibigay ng tanong sa ating mundo. Ito ang Inside the Story PH. Magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Hanggang sa muli mga ka-Inside the Story PH.